na pastol, lubos ang pag-ibig at malasakit sa kanyang mga tupa. Kahit iisa, mahalaga siya para sa Diyos. Hahanapin ang isang nawawala upang siya'y maibalik sa kung saan siya nararapat, kasama ng iba pang mga tupa sa kawan. Ito ang punto at aral na nasa likod ng mga talinhaga sa Ebanghelyong tampok sa araw na ito. Ang talinhaga tungkol sa mga nawawalang isang tupa at sa nawawalang isang salaping pila. Ang katapusang talata sa Ebanghelyo ang higit na nagbibigay linaw kung ano ang aral mula sa talinhaga. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kanyang kasalanan. Sa paglilingkod ng Panginoong Hesus, tatlo ang kanyang hinahanap: ang mga nawawala, ang mga huli ayon sa turing ng mundo, at ang maliliit ayon din sa pananaw ng mundo. The lost, the last, and the least. Sa panahon ni Jesus, sila rin ang mga itinuturing na walang halaga, mga makasalanan, mga marurumi, mga hindi katulad natin ayon sa pananaw ng mga Pariseo at Eskriba. Ang mga publikano at mga makasalanan ay kasama sa mga hanay na ito. Ang mga makasalanan ay lumalapit din kay Jesus upang makinig sa Kanya. Hindi naman lumalayo si Jesus. Hindi naman sila itinataboy ng Panginoon. He accommodates and welcomes them. At dahil dito, naiiskandalo ang mga may kapangyarihan, ang mga malilinis ayon sa kanilang pananaw sa kanilang sarili. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. The lost, the least, and the last matter to Christ. And so He comes for them. He seeks them. He even chases them. And this is a risk that Jesus takes. He freely chooses to take this risk of being branded and seen the way the scribes and Pharisees saw Him. Para sa kanila, hindi iyon gawain ng nagsasabi at nagpapakilalang Mesiyas at sugo ng Panginoon. Sa isip nilang mapanghatol, dahil sila ang mga relihiyoso, sila ang maalam, sila ang mga may pribilehiyo, sila lamang ang may karapatan sa Diyos at sa Kanyang mga biyaya. They consider themselves clean and intimate with God. So they are the only ones deserving the grace of God. Iyan ang nilalaman ng puso ng mga eskriba at mga pariseo. And so Jesus tries to reform and effect a change in their hearts. Itinatama ng Panginoon ang kanilang makasarili at mapaimbabaw na pananaw. The Lord teaches them and makes them see in a different way. First, the Lord has come to seek the lost. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 11, talata 10, ito ang pahayag ni Kristo sa pakikipagtagpo niya sa isang publikano at makasalanan, si Sakeo. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Sino po ba sa atin ang hindi nawala o hindi naligaw?
Alam natin ang damdamin ng isang nawala o naligaw. We miss what we had before. We miss the people we were with before. Pero dahil sa mga pangyayari at mga pinagdaanan, malakas ang hatak ng isip na tuluyan na lamang lumayo at magpakawala-wala. Ngunit sa kaibuturan ng isang puso, ng isang nawawala o naliligaw, naroon ang paghahangad na makabalik. All it takes is one voice, one tap on our shoulder, one encouraging word for us to step back and get back home where we belong. At ito ang ibinibigay ni Jesus sa mga nawawala, a ray of hope, a strain of strength, and a bit of courage. Ito ang bagong pagkakataon na bigay sa atin ng Diyos upang mapanibago ang daan, upang magpanibago ng buhay. Second, the Lord sends angels to awaken us from our waywardness. Kung tayo man ay naligaw o nawala, nagpapadala ang Diyos ng mga parang anghel na nagpapaalala sa atin na tayo ay dapat magbalik loob o bumalik sa ating pinagmulan. Nung ako po ay naglayas, na wala nang balak bumalik pa, habang nag-iisip-isip ako sa harapan ng simbahan, nakapagkwentuhan ako sa isang tindera. Dayo rin daw siya noon. Mahabang panahon na ang nagdaan. Mag-isa lang siya noong siya ay dumating doon. Sabi niya, mahirap kapag nag-iisa, kapag malayo sa pamilya at mga mahal sa buhay. There it was, a sign for me, seemingly a voice of an angel telling me to go back. And so on the fourth day of my rebelling days, I decided to go back home and face the consequences of what I have done. Sa ganitong diwa, dakila ang buhay at halimbawa ni San Carlos Borromeo. Malinaw sa kanya ang kabulukan at katiwalian, halimbawa ng sistema ng paghuhubog noon sa mga nais magpari at maglingkod sa Diyos. He took risks and made significant reforms, especially in the formation of would-be shepherds of the Lord's flock. Hanggang ngayon, ang kanyang pamamaraan at pananaw tungkol sa paghuhubog ng mga pari ang namamayaning programa at pamamaraan ng paghuhubog sa mga pastol ng sambayanan. Hopefully, shepherds who value the lost, the least, and the last, katulad ni Jesus. Ang pagbabalik loob, ang pagpapanibago ng buhay, all it takes is an encouraging word, a kind act. Hindi panghuhusga, hindi pang mamaliit, hindi pangungutya. Love, after all, disarms even the hardest